Pinaghahata kanina ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority sa tulong ng PNP-HPG o Highway Patrol Group ang ilang sasakyan nakaparada sa mabuhay lanes o mga alternatibong daan para maiwasan ang traffic sa EDSA. Maraming motorista ang umalma pero giit ng HPG. Ipagpapatuloy nila ang panghuhuli at pagtow sa mga sasakyang nakahambalang sa kalsada. Live mula sa Quezon City, may report si Rida Reyes. Rida? Yes, Maris, isa raw sa mga nakikitang dahilan ng MMDA kung bakit hindi nagiging effective o hindi na ma-maximize yung mga mabuhay lanes o yung Christmas lanes kung tawagin tuwing panahon ng Pasko. Dahil daw dun sa mga nakahambalang na mga sasakyan o na illegally parked sa mga kalsada. Kaya naman kanina, Maris, nasampulan ang nasa mahigit 20 sasakyan na pinagtotoo ng MMDA. Pagod na raw sa pagpapaalala ang MMDA na bawal iparada ang sasakyan sa mga kalsada, lalo pat kung ito'y main road. Kaya kanina, hindi lang tiniketan. Tino pa nila ang ilang sasakyang iligal na nakaparada sa mga kalsada. Partikular sa routes 1 at 2 ng Christmas Lane, alternatibong daan sana para makaiwas sa traffic sa EDSA. Bawal pumarada sa mga kalsadang ito mula 6 a.m. hanggang 9 p.m. Sa unang araw ng clearing operation kasama ang Highway Patrol Group, nasampulan ang ilang sasakyan sa Mandaluyong. One side lang naman po kami Hindi po kami ang pagbigyan nyo naman na sumunod tayo sa batas trapiko? Ginawa naman po namin, nilipat naman po namin. Hindi ko lang po maintindihan ba't kailangan pa po magbigay ng ticket. Nilipat naman po namin. Ay, kailangan po yun. Bawat violation pa binibigyan ng ticket. Yeah, nalaman ko lang po just a few minutes ago. Pwede nga ako dahil nga inantay ko lang 10 minutes na yun para makaalis na ako. Medyo malaki-laki talaga yung bayaran. Wala ring kawala ang isang jeepney driver na tumambay habang naghihintay ng pasahero sa kalsada. Pati ang mga kainan at establishmentong ito sa Quezon City. Kaya nga tinatanggal natin yung parking, tapos maglalagay ka pa ng billboard para may nakaparking na rin sakyan doon. Pati doon sa mga eskinita, sa mga bangketa, tinatanggal po natin kasi nakaka-obstruct po yun. Araw-arawin man daw ng MMDA ang paghahatak sa mga sasakyan sa kalsada, wala rin daw saysay kung hindi rin naman mabubuo ang disiplina sa publiko. Kaya umaasa sila na sana raw ay unti-unting matuto sa batas ng lansangan ng publiko na ang tanging hangad lang naman ay mapaginhawa ang lagay ng trapiko sa buong Kamaynilaan. Idiniretso sa MMDA impounding area ang nasa 20 sasakyan. Motor, karatula at ilan pang gamit. Lagi natin tinitignan para sa kanino, sinong mas maraming mag-benefit. Ito yung mas comfortable ride siguro. Ito yung hindi masyadong stressful ride. But it will really contribute sa effectiveness ng traffic. Maris, ang magiging system ng MMDA, araw-araw ay iikutin nila ng MMDA at ng HPG yung lahat ng mga rutang nasasakop ng 17 ruta ng mabuhay o ng Christmas lanes. Ang gagawin nila yan sa loob ng 2 buwan kasabay ng Christmas season. Maris. So Rida, may mga nakaantabay talaga dun sa lahat ng mga Christmas lanes na yan o yung tinatawag na mabuhay lanes? Hindi ba yung, kasi ang sinasabi mo, iikutin nila lahat yan. Pero kumbaga, may talagang nakamando na mga officials para talaga magbantay dun sa mga lugar na yon. Meron, Maris. Ngayon, day 1 pa lamang, pinagsama-sama yung efforts ng MMDA, HPG, DILG, pati yung LTO, pati yung mga mismong mga LGU barangay level. Kasi sabi nga, hindi naman kaya ng iisang ahensya lamang ito. Pero kanina, Maris, ang nangyari kasi, talagang MMDA at HPG ang namahala sa kanila. So sa loob ng 2 buwan ay gagawin nila yan hanggang hopefully, masanay daw yung mga tao. Magkaroon sila ng mindset na wag nang mag-park dahil ang pagpapark naman sa isang kalsada ay illegal naman in the first place. So pagkatapos ng 2 buwan na yan, inaasahan nila na sana raw ay by that time sanay na yung mga tao at pwede na nilang i-delegate dun mismo sa mga LGU na nakakasakop para sila na mismo ang mag-monitor doon sa sitwasyon sa kanilang mga kalsada. Maris.
Well, it remains to be seen. Pero in the meantime, Rida, nakita natin dun sa iyong iniulat kanina, no, na talagang kahit na yung isang ginang, talaga namang sinasabi niya na nalaman lang daw niya kanina, mukhang hindi effective yung pakiusapan. So, diretso pagtitiket na kagad yan kapag ikaw ay sinita, diretso ticket na yan, wala nang pakiusapan. At may nakita rin ako na tino, ano bang ibig sabihin nun? Kapag tiniketan ka, diretso itotow na rin yon? Kahit first offense? Kanina Maris, dun sa at least 20 na mga sasakyan na tinow, lahat sila ay hindi na nadaan sa pakiusapan. Pero lahat ng mga dinaanan ng MMDA at ng HPG na mga sasakyan na nakaharang dun sa mga kalsada, talagang automatic ticket yun. Wala nang warning, Marie. So kaya nga naman yung iba, hindi na iwasang magreklamo kasi sabi nila, hindi daw nila alam. At yung mga iba naman, katulad yung kanina, yung ginanga na yung sa Mandaluyong, sabi niya, meron naman daw silang permit to park na nanggaling dun sa barangay nila sa Mandaluyong. Pero ang clarification ng MMDA dito, meron kasi existing na memo ang DILG at ang Metro Manila Council na mas nakakahigit dun sa mga barangay na mga clearances o mga permit. So yan daw ang magte-take effect. So kailangan nilang sundin na talagang illegal ang pagpapark sa mga kalsadang yan. Kung hindi, ay matutuwa mga sasakyan. Maris. Alright, gusto ko rin malaman at syempre I'm sure lahat ng mga viewers din natin ay gustong malaman kung talaga nga bang epektibo talaga itong mga mabuhay lanes. Kasi sa nakaraan, Rida, hindi naman nabago itong mabuhay lanes na ito. At mismong ang mga reporters natin dito sa GMA News ay talagang nag-eksperimento. Merong ginawa yung mula, halimbawa, GMA pupunta sa Makati na ang gagamitin ay EDSA at may kasabay na mula GMA papunta ring Makati, parehong destinasyon, dadaan naman sa mabuhay lanes. At lumalabas na mas mabilis pa rin dun sa EDSA, Rida? Yes. Actually, tinanong natin yung kanina sa MMDA. Since 2010 naman, nung unang nagawa ng MMDA, yung mga mabuhay lanes or Christmas lanes na kanilang tinawag, napag-aralan naman daw nila yan. So, mas mahaba yung distansya na lalakarin mo yun, yung travel time mula doon sa, yung distansya mula doon sa iyong point of, doon sa pinanggalingan mo, doon sa point of destination mo, kumpara sa EDSA na mas shorter yung distansya. Pero dahil nga malaking factor yung dami, yung bigat ng volume ng mga sasakyan na dumadaan sa EDSA, samantalang dito naman sa mabuhay lanes na kanilang inilagay, kaya nga ginawang alternatibong ruta kasi originally hindi masyadong marami yung mga sasakyan, yung volume ng mga nagpupunta dyan. Kaya iyan yung kanilang nakita na mabisang paraan. Kung gusto mong umiwas sa EDSA and still makarating dun sa point of destination mo, ito yung mga malls nga lalo ngayong Christmas season. Kaya lang nagkakaroon lang kasi ng mga konting delay nga daw, o actually maraming delay sa travel time dahil nga sa maraming factors at malaki nga dang factor dyan dahil mga minor roads nga itong nakakasakop ng 17 na ruta ng mabuhay lanes, maliliit lang yan, tigi-tigisang lane lang yan. Yung iba pa nga ano lang talaga, one way lang talaga. So dahil meron pang mga nakaharang na mga sasakyan sa mga maliliit na kalsadang yan, tapos ginawa mo pang alternative route, mas lalo talaga magkakaroon ng volume at magiging mas traffic sa EDSA, Maris. Alright, maraming salamat, Rida Reyes.